Pilot kasi kami, kaya bawal kami magdala ng gamit. Kahit medyas po pinapaalis doon sa Jeddah. Kaya ang nangyari po, naubos pang alahas ko, pati po iPhone ko. Mga relo ko po, wala na pong laman. Ayan na po. Grabe. Ayan. Grabing modo sa Terminal 3. Ako kabahin, dahil napakuyak ng iya. Yan din po siya, walang din po. Nawala po yan. Inubos nga yun talaga nila, inubos nila. Ilan mo rin siya. Pagbukas, ito wala na siyang laman. Ano na wala? Samsung Note 8 po. Pagkakabili ko lang po yun. Isang iba, wala na yung iba. Sir, kuya, wala. Ano po, necklace ko po. Tatlo. Relo tatlo. Ba't kasi chine-check in nyo yan? Diyos ko. Sing-sing ko po. Hand carry dapat yan eh. Worth 60,000 po yung 6,000. Ano ba yan? Yung alahas ko. Kasalanan Kasi din mga ninyo eh. plus ko po. Nasa 4 plus po. Ito yung ebidensya ng... Hindi, nandito yung relo niyo. Hindi nila kinuha. Ay, nakuha. Ito pa sa'yo, may Kinuha yung dalawang Samsung ko, yung J2 at saka Samsung Note 8 ang tinila, yung cherry mobile talaga. Okay. Yan. Yan ang isang malaking problema lagi sa Ninoy Aquino International Airport. Kayo naman kasi, mga ate, mga kuya, basta mga importanteng gamit, mga alahas, pera, cellphone ninyo, huwag kasi ninyong ilagay sa bagahe. Dapat yan hand carry. Alam nyo, pag ako ang nagta-travel, kahit ilang cellphone yan, i-hand carry ko talaga yan. Mga alahas, i-hand carry ko yan. Hindi yan dapat ninyo ilagay sa sa bagahe na i-check-in ninyo dahil makikita nila yan sa scanning eh. Pag i-scan kasi yan, nakikitang may alahas sa loob at dyan na kumakati ang mga magnanakaw dyan. Kaya sinisindikato yung mga bag ninyo dahil nakikita yan sa pag-scan. Nakikita yung alahas ninyo.
Ang dapat talaga dyan, hindi pang check-in yan, i-hand carry ninyo yan, Diyos ko Lord. Alam nyo na mamahalin yung mga gamit na yan, alahas, gold, kung ano-ano. Hand carry yan, mga ate, mga kuya. Mag-iingat din kayo. Alam nyo naman na maraming magnanakaw dyan sa airport na yan. Lintik na airport na yan. Tapos ngayon gustong i-private na nila. Kasi ang motibo dyan para magkapera na naman sila. Negosyo lang yan. Hindi yan mapupunta sa mga taong bayan yung ano yan. Lintik na naiya na yan. Nakakahiya. Kaya the worst airport talaga ang Pilipinas. Sino ba ang mga investor na magpunta sa Pilipinas? Na pagdating pa lang sa airport sa Maynila, butas na ang mga bagahe nila. Nakakahiya ka. Kayong mga congressman, ikaw tambaluslos, ang iniisip mo, yung putang inang PI. Nabaguhin ang constitution. Itong mga simple na mga basic ng problema ng taong bayan, hindi nyo nga magagawa. Tulad nitong sa airport, tulad nitong mga pagmamahal ng mga pagkain, ng mga bilihin, mahal ng bigas, mahal ng mga kung ano-ano pang basic na nilalamon ng taong bayan araw-araw, hindi nyo masolusyonan. Mga lintik kayo. Ang iniisip ninyo, yung sariling interest ninyo kung paano papalitan ang konstitusyon. Kasi sabi pa ng bugok na Suarez na party list, hindi daw siya makapagtrabaho. Hindi daw sila makapagtrabaho kung hindi mapapalitan ng tsa-tsa. Hindi mapalitan ang konstitusyon. Bugok ka, Suarez. Bakit? 2 taon nang nakaupo si BBM, mag-2 taon na. Meaning to say, ibig mong sabihin sa sinasabi mo, wala kang nagawa, wala kayong ginagawang trabaho. Kasi hindi pa napalitan ang konstitusyon. Yung ba ang ibig mong sabihin kundi ka pa nga ngonghang? Sa bagay, tambubulsa lang naman ang mga iniisip ninyo, katulad ni Tambaloslos, paipal kung kahit saan, DSWD. Grabe, kapal ng mukha ng mga gobyernong ito. Ito lang the first in the history sa Pilipinas na left and right garapalan ang korupsyon. Kahit booking na booking pa, dinay tudo ka pa, Tambaloslos sa PI mo na ikaw ang pasimuno. Kapal ng mukha mo. Kahit anong gagawin mo, Romualdez, hindi ka mananalo na maging presidente kasi siguraduhin namin, ibagsak namin yung mukha mong ganid. Buaya ka sa posisyon. Mga jutang ina kayo.